Amen? Ang ating po bang natutuhan no isang linggo ay ating naranasan na may kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus? Amen. Hallelujah. Tayo po ay sobrang mahal ng Diyos. Amen. Sobrang mahal tayo na tayo po ay tinuturuan ng kapangyarihan na nagmumula lamang sa Panginoong Hesus. Amen. By the way, ang ating pong Mami Rev ay nasa mission. Siya po ay kasama ng ating Apostle Bishop sa Hong Kong. At isa pong napakalaking privilege na makatayo sa inyong harapan. At tayo po ay, ang aasahan po natin ay ang Banal na Espiritu na siya pong magtuturo sa ating lahat. Amen po. Hallelujah. Tayo po'y mahal ng Diyos dahil mga nakaraang buwan, tayo po'y tinuruan kung gaano katindi ng pag-ibig ng Diyos. At yung pong, hallelujah, yung presence and power of our faith. Amen? Yung pong kapangyarihan ng ating genuine faith na sinasabi sa atin, ito ang nagbubukas ng mga pagpapala nung mga inihanda ng Lord sa atin, nung kanyang mga pangako sa atin. Amen? Hallelujah. At tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral. Nung pong mga nakaraang linggo ay itinuro po sa atin ang power of the resurrection power of our Lord Jesus, dahil po yun ay, yun po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. At itinuro po sa atin ng isang linggo ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. At ngayon naman po ay itutuloy po natin ang about the power of Jesus' name. Sabi nga po dito ang living in the authority and power of Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat na naniniwala, may kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. Amen. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang patuloy na nag-iingat sa atin. Amen. Ito yung patuloy na dahil sa pangalan ni Jesus, mayroong himala. Amen. May himala sa bawat araw natin. Kung ano man ang ating mga sitwasyon, sa pangalan ni Jesus ay tayo'y nakaka-breakthrough. Amen. May kagalingan. Kung tayo'y may karamdaman, sa pangalan ni Jesus ay may kagalingan dahil binayaran niya na doon sa krus ang lahat ng masakit karamdaman. Amen? At sa pangalan ni Jesus, meron tayong kapayapaan sapagkat alam natin ang kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Ano man ang nagaganap sa ating mundo, sa paligid, hindi tayo natatakot. Tama ba? Hindi tayo nag-aalala sapagkat ang ating government ay si Lord Jesus ang naghahari. Amen? Sabi nga kahit na tumaas lahat tumaas ang presyo ng gasolina, ay hindi tayo nangangamba. Amen? Sabi nung isa, wala naman kami sasakyan. Ay pero, apektado lahat, pero napakabuti ng Lord. Tinuturuan tayo na ang panalangin natin, Lord, salamat, ikaw naman yung nakaluklok sa trono. Alam mo namang lahat. Sabi mo nga, sa iyong, ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan, kita mo lahat, nakaluklok ka sa trono, sa langit, at kita mo lahat ang nangyayari, at higit sa lahat, naririnig mo ang aming mga dalangin. Amen. Pero ngayong araw na ito, gusto ng Lord na maging maliwanag sa bawat isa sa atin that God-given power and authority requires relationship. Amen. Sino po ang bago lang, ngayon lang po naka-attend? Meron po ba? So, amen. So, ibig sabihin, ang gusto ng Lord maunawaan natin that God-given authority requires relationship. Ayan. Kasi
Kasi merong tatlong katotohanan. Ang sabi ni Lord, walang power kung walang presence. Amen. Kung tayo may tunay na relasyon, bakit po ganun na lang katindi ang pagpapaunawa ng ating Mami Reb sa atin na kailangang tunay ang relationship natin sa Lord. Sapagkat sa tunay na relationship, meron tayong na doon natin matatanggap ang presence ng Lord. Amen? Sabi doon, bakit kailangang totoo? Hindi mo lang, sabi doon, kailangan mo ipahayag. Pero hindi lang kailangan, basta mo na ipahayag na si Lord ang iyong Savior and Lord, kailangan ay totoo sa puso mo. Upang maging totoo ang relationship. Maging sa mag-asawa nga di ba? Para kayo ay maging maganda ang inyong relasyon, kailangang merong totoo. Ibig sabihin, walang mga lihim, walang ibig sabihin, nandoon yung tunay na pagtanggap sa isa't isa. At ganun din sa Lord, kasi ang sabi niya, walang power kung walang presence. Tunay na power starts when we have true relationship with the Lord. Kung tunay ang ating pagtanggap sa Panginoon, hindi lang tayo tatawag, hindi lang tayo magsasalita, nakatingin ang Lord sa ating puso. Amen? Nakikita niya, kaya nga ang sabi, dapat hindi lang sa nguso ang iyong pagsasabi na kilala mo ang Panginoong Hesus. Hindi lang sa nguso na tinatanggap mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Kailangan ay totoo sa puso mo. Sabi dito, true power flows only from God's presence at hindi from our effort. Marami tayong nararanasan, bawat isa sa atin may mga pinagdadaanan. Pero bakit? Malimit. Sobrang struggle natin. Parang sinasabi natin, ako na may nananalangin, ako na may nalapit sa Diyos. Ay bakit nga parang kahirap? Dahil doon, ang ating ginagawa ay ayon sa ating kakayahan. Hindi natin ibinibitang, hindi natin tunay na ipinagtitiwala sa Lord yung mga bagay na yon na nagpapabigat sa atin. Kaya sabi, pagka puro human effort, ay halimbawa ang iyong sitwasyon sa pamilya, kayong mag-asawa, ay hindi mo na maintindihan, o kaya ang iyong mga anak hindi mo maintindihan, sobrang babait. Sabi mo, hindi ko na maintindihan, ano bang dapat kong gawin? Ay di ang iyo namang ginagawa ay ikilalong nagmamatigas o lalo kang nagmamahigpit. That's human effort. Ang gusto ng Lord, hanapin mo ang kanyang presensya. Ang gusto ng Lord, mag-submit ka sa kanya. Huwag mong ikangay brasuhin. Dahil pagka human effort, pagka ikaw yung gusto mo, yung alam mo, mapapagod ka. Mapapagod. At makikita mo, kaya kapagod kasi walang nangyayari. Kaya ang maganda, isurrender. Yun ang tunay na pananampalataya. Yun ang gusto ng Lord. Meron tayong power because lumalapit tayo sa Diyos. Hinahanap natin yung presensya niya. Ibinibitang natin o surrender natin yung mga bagay na ayaw ng Lord na tayo ang magdala. Amen? Sabi dito ay, bakit marami kang panalangin, hindi nasusunod, o marami kang sitwasyon, hindi nagbabago, dahil hindi mo tuluyan at tunay na hinahanap ang presensya, hindi mo tunay na ipinagkakatiwala sa Diyos. At magagawa mo yon dahil may relasyon ka. Tayo ay nagtatagumpay dahil sa relasyon natin sa Diyos. Dahil meron tayong Holy Spirit sa ating buhay. Amen?
At yun ang gusto ng Lord na maunawaan natin. Na hindi ang effort natin kung hindi yung power ni Lord dahil tayo'y may relasyon. Na tayo'y alam natin na tayo'y nagtatagumpay dahil sa Lord nanggagaling lahat. Ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating talino. Wala tayong maipagmamalaki. Lahat yan ay biyaya ng Lord. Kung bakit nakakapagtrabaho ka, binigyan ka ng Lord ng katalinuhan doon sa bagay na yan. Hindi mo pwedeng ipagmalaki dahil pwedeng isang saglit mawala yan. Bakit maraming mayayaman, wala silang kapayapaan? Dahil wala silang relasyon. Dahil hindi tunay ang kanilang, ang kanilang inaasahan ay ang kanilang kayamanan. Ang inaasahan, marami ang bakit matalino ay nabibigo din dahil ang inaasahan ay ang kanyang katalinuhan. Lahat ng bagay nanggagaling sa Diyos, pero tayo ay mapalad dahil alam natin na kung bakit tayo iniingatan ng Lord, bakit tayo nakakaranas ng himala, because of God's presence and power sa ating buhay. At gaya nga ni Moses noong sila ay aalis na doon sa Ehipto, nung sila ay palalayain na ni Lord. Sabi doon sa Exodus 33:15, sabi ni Moses sa Lord, kung hindi po niyo kami sasamahan, huwag niyo na kaming paalisin sa lugar na ito. So ibig sabihin, dapat tayo ang prayer natin sa Lord, gaya ng itinuro sa atin ng ating Mami Reb ay, Lord, kung hindi mo kalooban, bigyan mo ito ng malaking hadlang. Pero kung kalooban mo ay yung bukas na daan na nandun ka, kasama ka namin. Amen? Dahil mahalaga yung presence ni Lord. Mahalaga yung pagsama niya. Dahil sabi nga, apart from the Lord, wala tayong magagawa. Sabi dito, in the scripture, God's presence is often described as the source of life, guidance, and strength. Yun nga, yung sinabi ni Moses, na Lord, kung hindi mo rin kami sasamahan, wag na laang kaming paalisin dito. Amen? Marami tayong mga gustong gawin, pero maganda na sabihin natin sa Lord, kung hindi mo kami sasamahan, Lord, ay huwag mangyari. Marami tayong plano, pero gusto ng Lord, tayo ay patuloy na umasa sa kanyang pagsama, umasa sa kanyang gabay, at sa kanyang kapangyarihan. Amen? Dahil the presence of God makes the difference. Yung presensya ng Panginoon, yun ang kakaiba. Kakaiba sa atin, kung kaya ka nakakatanggap ng favor. Bakit? Kahit sa pag-a-apply sa trabaho, di ba? Minsan, makikita mo galing sa iba-ibang mga school, mga sikat na school, ikaw ay ordinary lang, pero dahil kasama mo si Lord, binibigyan ka ng favor. Amen? Maging doon sa katulad ko po, ako po ay may auditing firm. Nakakatuwa ang Lord na dumarating yung mga kliyente, hindi mo akalain, hindi mo sukat, itong mga ito'y malalaking may mas malalaki pa sa aming mga accounting or auditing firm, pero sila ay lumalapit. Alam niyo ang pagkakaiba, it is God's presence. Amen? Hallelujah. At sa ating mga pinagtatagumpayan, sa ating mga anak, kung bakit sila ay, yung sinabi ng Mami Reb, praise the Lord, ang ating mga youth, hallelujah, napakarami nilang pumasa. Wow, glory to God, pumasa sila sa BSU because of God's presence.
Amen. Nakikita ng Lord ang kanilang excitement habang sila nagpapagamit sa Lord. Nakikita ng Lord ang kanilang excitement habang ikinukwento nila, ibinabahagi ang kabutihan ng Diyos. At may plano ang Lord sa kanilang buhay dahil gagamitin sila doon sa BSU upang mas marami ang mahawa sa kanilang faith, ang mahawa sa kanilang masayang paglilingkod sa Lord. Amen? Hallelujah. Yan ang presence ni Lord. Makikita natin yung favor. Sabi nga doon ay God's presence makes the difference. God's presence na makikita sa atin. Saan man tayo pumunta, ano man ang ating gawin, lalo na kung ang ibinabahagi natin ang kabutihan ng Lord, ito'y nakikita sa atin. Ayan. Sabi dito sa Acts 1, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the world, of the earth." So sinasabi dito, yung power na ibinibigay sa atin ng Lord ay ito'y kalakip ng ating tunay na relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya nga, pinararanas niya yung pag-ibig niya, yung katapatan niya, yung kapangyarihan niya, kung paano niya tayo iniingatan. Kung paano niya tayo binibigyan ng pabor, kung paano niya pinaparanas ang himala. Dahil sabi doon, it is the power in us, God's power in us, upang magamit tayo. Ngayon yung panahon na tayo ay tinatawag ng Lord upang gamitin na maipahayag ang kabutihan ng Lord. Na sa panahong ito, tayo ay blessing. Bakit? Kasi hindi nga tayo nangangamba eh. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa Kanyang economy. Ibig sabihin, itong panahong ito, ay tumaas ang mga presyo ng gasolina, ang presyo ng lahat ng mga bibilhin, lahat ay mataas na. Ang hindi na lang daw nataas ay yung pandak, katulad ko. Hallelujah. Pero biyaya ng Lord, meron tayong kapayapaan. Bakit? Alam natin, the God will provide. Mag-iingat lang tayo sa ating sasabihin. Kung sa ating pangangailangan, Lord, salamat, you will provide. Huwag nating sasabihin, walang-wala cut yun. Ang sasabihin natin, the Lord will provide. Kasi hindi natin alam. Ako nga po, minsan sabi ko, Lord, ay naku, wala pa yung aming mga blessing. Ay maraming bayarin. Nakakatuwa po, biglang yung aking isang bilas lumapit sa akin. Sabi, Say, may ibibigay ako sa iyo. Alam niyo po, hindi ko na yun naisip na may pautang pa ako sa kanya. Aba, ay sabi, may natira pa doon sa binayaran ko noong matagal na. Ay sabi ko, ay wow, nakakatuwa ang Lord. Alam niya ang ating pangangailangan. Kailangan lang tayo marunong with faith-filled words, faith-filled na promises ni Lord ang ating ideklara. No, kung tayo may pangangailangan, Lord, salamat, parating na. Salamat, Lord, may gagamitin ka. Hindi ko po yun talaga inaasahan. Ang Lord, napakaraming surprises sa atin. Kaya nga, maliit at malaki, magpasalamat tayo sa Lord. Hindi nagkukulang ang Lord. Gusto lang niya makita sa atin na tayo nagpapasalamat, maliit man o malaki ang ating natanggap na pabor. Gusto niya yung nagpapasalamat tayo. Because there is also power in thanksgiving. Kaya nga sinabi niya sa atin doon sa Philippians 4:6, do not worry about anything. And in everything, give thanks to the Lord. Sa lahat doon ng bagay magpasalamat. Dahil alam nating may gagawin si Lord. Amen. He will turn everything around. Amen. In our favor. Dahil ganyang kabuti ng Diyos. Dahil tayo may relasyon, we have the power to command blessing. Amen. Sabi dito ay,
Because of the Holy Spirit in us, yung power na yan ang nagbibigay sa atin ng ikangay kung bakit tayo kakaiba, kung bakit tayo ay may favor, kung bakit lagi tayong iniingatan. Doon sa mga kamuntik na, amen, naalaala ko yung kahit yung iyong gasol na hindi mo na isara, nakakatuwa ang Lord na meron siyang yung ginagawang kilos upang mabalikan mo, upang hindi sa kinabukasan ay mabubuksan mo at biglang sasabog na laang. Amen? Ang ganyang kabuti ang Lord. Ganyan siya katindi. Amen. Hallelujah. And number 2, na gusto ng Lord maunawaan natin, hallelujah. Connection before power. So, mahalaga talaga ang connection. Kailangan connected ka kay Lord. Kailangan connected ka sa source. Sabi dito, sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Kaya gusto ng Lord na tayo tuloy-tuloy ang ating pananampalataya, tuloy-tuloy ang ating pakikinig ng salita ng Diyos upang umangat ang ating pananampalataya, upang matutuhan natin na sumunod sa Kanya, na sabi doon ay maunawaan natin na sabi nga ng Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ayaw ng Diyos na tayo hihiwalay pa. Nakilala na natin, sabi nga doon sa kantay, help me Lord to know you more. O gusto ng Lord, mas makilala pa natin siya. Mas maunawaan natin, maranasan yung pag-ibig niya sa atin. Amen? Sabi dito ay, but when you live separated from me, sabi doon sa John 15:5, but when you live separated from me, you are powerless. Yun. Powerless pala pag separated tayo sa Lord. Sa ating tuloy-tuloy na pakikipag-relasyon sa Lord, sa ating tuloy-tuloy na pakikinig at pakikinig ng Kanyang salita, nauunawaan natin na pag tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong power. Na pag tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Amen? Lahat ng ating mga ikangay pinapanalangin, bakit parang walang tugon si Lord? Check ourselves. Baka hindi tunay ang ating relasyon. Baka hindi tunay ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Lord. Sabi dito, kailangan tayo'y connected to the source of power. Sino ba ang ating source? Si Jesus. Amen? Kailangan daw connected tayo lagi. Kasi pag may connection, may supply. Amen? Isusupply niya yung peace. Kung ikay natatakot, kung ano ka nangyayari na, isusupply niya yung kailangan mo. Amen? May pangako siya Isusupply niya. Meron ka bang karamdaman o may nararamdaman? You have the power in Jesus' name. And you are connected to the source. Kaya meron kang kapangyarihan. Kaya matatanggap mo. Sabi dito, hindi ka pababayaan ni Lord. Kailangan lang connected ka. So malinaw po, ang sabi ng Lord, yung number 1 na katotohanan, walang power kung walang presence. Kailangang hanapin natin lagi yung presence ni Lord. And number 2, meron dapat connection before power. Ang power, makatanggap natin kung tayo truly connected to the source. Dahil sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Sabi doon, pag hiwalay kayo sa akin, wala kayong kapangyarihan. Sabi yan sa John 15:5. And number 3, sabi doon, no relationship, no authority. Tinuruan tayo, there is power in the name of Jesus. But then, sinasabi dito ng Lord, pag walang relationship, wala kayong authority. Dahil ang authority sa mundong ito, ang authority ay delegated. Katulad ng mga pulis, sila ay binigyan ng kapangyarihan ng local government para ipatupad ang mga traffic rules, ipatupad ang peace and order.
Pero bakit tingnan ninyo? Dahil may authority sila, gaya ng sinasabi ni Mami Reb, abay ang pulis, kahit maliit, ay pagka gumayan, stop, abay ay talagang titigil. Dahil meron silang authority. Ang mga mayor, di ba sila ay may authority at ang authority nila ay galing sa ating mamamayan dahil tayo yung naghalal sa kanila. At yung mga batas na ibinibigay nila, sinusunod natin ng mga mamamayan. Yan ang authority. Sabi dito, pag binigyan ng authority, nagagawa nila na pasunodin ang mga tao. Katulad ng sa pulis o pagka yung mga traffic, pag ikaw ay may violation, ay pag sinabi sa iyo, stop, hihingin sa iyong driver's license, hihingin sa iyo ang rehistro, abay di ibibigay mo. Amen? Dahil may authority sila. Sumusunod tayo. Pero sabi dito, delegated ang authority nila. Pero sa Lord, ang meron tayo, iba ang authority meron tayo because of the Holy Spirit na nasa atin. Amen? Sabi dito ay, Jesus' authority was rooted in His unity with the Father. So yung authority ng Lord Jesus, the authority of His name is rooted. Ito yung nakabatay doon sa authority na galing sa ating Diyos Ama. He said He could do nothing by Himself, only what He saw the Father doing, He is doing. Relationship was the source of His authority. So, ibig sabihin, ang ating authority, tayo, sabi nga po, John 1:12, sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus, sa lahat ng sumampalataya, binigyan niya ng karapatang maging anak. Amen. Wow, mga anak tayo ng Diyos dahil tayo may relasyon sa Kanya. At dahil tayo mga anak, binigyan na tayo ng authority. Mas matindi yung authority na galing sa Lord because of sa Holy Spirit na nasa atin. Meron tayong authority na ay huwag nating, sabi nga ng Mami Reb, speak your authority over sickness. Nakakatuwa po yung iba nating marami po sa ating mga kapatiran, ang sila po ay mga testimony na sila ay naroon na sa doktor, nagpapacheck up. Sinasabi ng doktor, ikaw ay uoperahan dahil kailangang operahin. Pero dahil sinabi ang Lord, hindi ko po tinatanggap ito. Tinatanggap ko ay ang kapangyarihan ng iyong pangako na sa iyong mga latay ako'y gumaling. Amen. Ano po ang himala? Nagpa-check up uli, hindi na po na-opera. Dahil meron siyang faith. Dahil siya'y connected sa Panginoong Hesus. Dahil siya'y may faith, naganap ang kanyang sinabi. Sabi niya, hindi ko tinatanggap, Lord, ikaw ang aking manggagamot. And that is faith, and that is power in Jesus' name. Sabi dito, iba ang ating authority dahil tayo yung mga anak ng Diyos. Sa kwento ng prodigal son, yung isang anak ay hiningi na agad ang kanyang kabahagi. Siya'y umalis, lumayo sa ama, nagsarili, naubos ang kanyang mana, hanggang so dumating ang point na siya ay kumakain na lang ng pagkain ng mga baboy. Pero nung siya ay bumalik sa kanyang ama, ang akala niya, ang kanyang isip, ako'y doon na lamang sa aking ama. Ay doon niya ang mga alipin, ikasarap ng kinakain. Ako din pagkain ng hayop ng mga baboy. Doon na lamang ako at kahit ako'y alipin na din laang. Pero dahil ang ama ay sobrang nagmamahal sa anak niya, nung bumalik, siya ay talagang niyakap kahit siya'y mabaho. Inirestore ang kanyang authority, inirestore ang kanyang pagiging anak, at inirestore yung kanyang yung authority sa kanya, at siya ay na-restored bilang anak, may kapangyarihan, dahil sa kanyang relasyon na na-restored, ay nandoon na meron siyang authority.
at meron siyang power because of that relationship restored. Ganon din tayo sa ating Diyos Ama. Tayo man ay lumayo, tayo may nagkasala, pero sa lahat ng tumanggap, tunay na nanampalataya, yun ang gusto ng Lord. Tunay lagi, manatili tayo sa totoong relasyon, pananampalataya, pag-ibig at pagsunod sa Lord upang maranasan natin ang power and authority na binibigay niya sa atin bilang kanyang mga anak. Sabi dito sa Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Sabi dito, ang authority natin is because of the Holy Spirit na nasa atin dahil tayo patuloy na nagpapasakop sa Diyos. Ayan. At lagi nating nasain na tayo ay under the authority of the Lord Jesus. Dahil ang Holy Spirit na nasa atin ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan yan. Sabi dito sa Luke 10:19, binigyan tayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga ahas at alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang anumang makakapansala sa inyo. Ito yung pangako naman ng Diyos bilang mga anak. Binigyan niya tayo ng kapangyarihang tapakan ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating buhay. Amen? We have the power and the authority. Tinuruan tayo nung last week na in Jesus' mighty name, hindi natin pinapahintulutan ang anumang sakit karamdaman, hindi natin pinapahintulutan tayo manakawan, hindi natin pinapahintulutan ang mga aksidente at kapahamakan sa ating mga buhay. We have to speak because the Holy Spirit in us and because of our relationship with the Lord Jesus, meron tayong power and authority na magtagumpay dahil sinabi yan mismo ng ating Panginoon doon sa Luke 10:19. Hallelujah. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan bilang mga anak. Ayan. Binigyan tayo ng authority dahil tayo may relasyon sa Lord. So, napakapalad po natin. We belong to the apostolic movement, an apostolic calling and ministry ng JA1 family at patuloy nating nararanasan ang signs, wonders, and miracles. Amen? Kaya po hindi lang ang pagpapagaling o pagpipray para sa mga may sakit, hindi lang po ibinigay sa mga pastors, ito po ibinigay sa ating lahat. Dahil tayo mga anak ng Diyos, we have the power and authority. Amen? Tandaan po natin yan. Hallelujah. Dito po sa sunod na illustration, ining yung picture, ayan. So, yung pong ating pinag-aralan na sabi, dapat my presence of God ang hanapin natin. Ayan po. Sabi, my presence will go with you. Sabi ng Lord kay Moses, nung sila'y lalabas na doon at pupunta na sila sa promised land. And dahil sila ay ikangay sumunod sa Lord, sila'y nagtiwala, merong connection. Tayo na nag-submit ang ating buhay, inimbitahan ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, we are connected. We are now connected. Sabi doon ay, abide in me. John 15:5. Manatili kayo sa akin, sinasabi ni Lord sa bawat isa sa atin. At manatili kayo sa aking salita upang anuman ang hingin ninyo, ito'y gagawin ko. Amen? May kapangyarihan kung tayo mananatili sa Lord. And then, because of the connection, tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay, meron na tayong relationship. Relationship ng isang anak sa Ama. At matindi yung relasyon natin sa Lord because of the Holy Spirit in us. Yun yung deposit. The Holy Spirit is the deposit, the guarantee. Yun ang katibayan na lahat ng pangako niya ibibigay sa atin. Amen. There is connection. There is relationship. Ika nga sabi na to those who become, yung mga anak ng Diyos, tayo yon, yan, sa
relationship, matindi ang ating power because of our relationship. And He has given us the authority. Sa Luke 9:11, binigyan niya tayo ng authority. So dahil ikaw ay anak ng Diyos, dahil ikaw ay may tamang relasyon, ikaw ay may authority na upang palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway sa iyong buhay. Upang hindi mo tanggapin yung mga negative na sinasabi at ang invite mo lang ay ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Amen? And sabi doon, and because meron kang connection, because you have relationship, and you have authority, you have the power. Amen. Powerful ka. Sabi mo sa katabi mo, powerful ka, anak ka ng Diyos. Ikaw ay may authority to trample all the works of the enemy. In Jesus' name, you are powerful and you are victorious. Amen? Hallelujah. Ayan. So, meron pa po tayong hindi pa po tapos. Hallelujah. Sabi, may power and authority ka, pero hindi automatic. Ayan. So, itong gustong maunawaan ng Lord, hindi automatic yung power and authority. Bakit? Katulad ho ng Wi-Fi, pag hindi ka connected, wala kang power. Wala kang, sabi nga, maiinis ka. Hindi ka connected sa Wi-Fi, wala kang internet, napakarami mong gustong gawin. Pero hindi mo magawa dahil hindi ka connected sa Wi-Fi. Yon. And sabi dito, wala ka kasing access. Yan. Kung hindi ka connected, wala kang access. Ganon din kay Lord. May power siya, pero kung disconnected ka, walang magpo-flow na power. Amen? So kailangan connected talaga. Tunay yung connection mo. Tunay ang relasyon natin sa Lord. Ayan. Sabi doon, connect na. Mag-connect na tayo sa Lord. Ang sabi doon, alam nyo kung anong password? Surrender lang. Amen. Surrender lang kay Lord. Ika nga sabi doon, lean not in your own understanding. Lean not, so alam mo na kaya mo. Kay Lord lang. Para magtagumpay, para pasahan mo ang mga pagsubok, surrender lang, connect lang. Ayan, kasi sa Kanya lang nagmumula ang lahat ng ating kailangan. At sa Kanya, dahil kung tayo is connected sa Kanya, meron, kung tayo ay connected, tiyak na meron kang power. Amen? And sabi nga doon, relationship, ang source. John 15:7. Sabi nga doon, kung mananatili tayo, kailangan manatili tayo sa Lord. At manatili sa atin ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang mga salita, at anuman ang hilingin natin, ito'y, sabi dito, ipagkakaloob ng Lord. So, matindi John 15:7, it is a blank check. Pero kailangan connected ka. Kailangan may relasyon ka sa source. At yun ay ang ating Panginoon. Sabi dito, hindi religion ang sinasabi ng Lord kung hindi tamang relasyon. Tayo po sa simula't simula, wala po tayong relihiyon na itinataas ang ating pong ipinapaunawa. Ang gusto ng Lord, tunay na relasyon sa Kanya. Amen? Kasi katulad nung tayo, di ba, pagka meron tayong kailangan, halimbawa may mga kailangan tayong ayusin, halimbawa sa munisipyo, nung tayo po ay nagpapagawa para sa mga permits, may pabor dahil kakilala. May kakilala. Kilala si Mayor, kamag-anak ng ating Mami Reb. Madali tayo nakakapasok. At alam nyo, pag may kakilala, alam nyo, pag merong koneksyon, kahit kadami ng pila, ay nakakauna tayo doon sa loob. At yun ay dahil sa relasyon. Ang sabi nga, hindi masabing napaka-unfair, sabi kadadaya naman ng mga yun, kararating laang, ay pumasok na agad .
hindi ho yun, kasi may relasyon. Kakaiba pag may relasyon ka. May access ka. Sabi dito ay, dahil pagka may relasyon, at kakilala, kamag-anak, kumare, ay may kay. Hallelujah. Pero sabi nga dito, sa lahat ng bagay na ito'y maunawaan natin dahil sa relasyon at ang ating relasyon sa Diyos ay tayo'y anak ng Diyos. Meron tayong power. Amen? At makikita natin itong mga, ito sa mga examples. May mga example ang Bible tungkol sa ating pinag-uusapan. Sabi, ang power of Moses, sabi dito, Moses' power through relationship. Sabi dito, Exodus 33:11, yan, Moses had power through relationship because his authority and miracles flowed directly from his intimacy with God, not from his own strength. Basahin natin ang Exodus 33:11. Sabi dito, kapag nakikipag-usap ang Panginoon kay Moses, magkaharap sila. Wow, grabe Katulad ng magkaibigan, naku, gayon pala katindi na nagkukwentuhan. Pagkatapos, bumabalik si Moses sa kampo, pero ang binata niyang lingkod na si Josue, na anak ni Nun, nananatili sa tolda. Grabe yung palang relasyon ni Moses sa Panginoon, sa Diyos, ay ganong katindi. Sabi, pag nag-uusap sila, parang magkaibigan. Pero mas matindi tayo mga anak ng Diyos. Amen. Yon ang ating relasyon. Hallelujah. Sabi naman, makikita natin na si Moses, he walked with God, he has intimacy, and he was entrusted with the divine authority. Makikita natin sa istorya ni Moses yung utal ba yun? Hindi siya magaling magsalita, pero ginamit siya ng Lord. Binigyan siya ipinagkatiwala siya ang kapangyarihan na ikangay nung hinahabol na sila ng mga Egyptians, nung naroon sila sa dagat na pula, itinukod niya ang tawag doon, yung tungkod. Hindi ho yung tungkod ang nagpahati sa dagat. It is the power na ipinagkatiwala ng Lord dahil meron silang relasyon. It is the power because of the relationship ni Moses sa Panginoon. Amen? Kung magkaibigan ipinagkatiwala yung power and authority. Amen? So mahalaga ang relasyon sa Lord. Kaya po manatili tayo sa ating tunay na relasyon sa Lord. Sabi nga doon ay, nahati ang dagat dahil sa relationship. Relationship. And tayo man, meron tayong kapangyarihan na yurakan. Sabi, binigay sa atin yon sa Luke, dahil may relasyon tayo sa Diyos. Amen. And example number 2, David, authority comes from intimacy with God. Ayan. Sabi dito sa 1 Samuel 17:45, sumagot si David, makikipaglaban ka sa akin na ang dalay espada. Ito'y sabi niya doon sa higante, kay Goliath. Sibat, dalay espada, sibat at punyal, pero lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng hukbo ng Israel na iyong hinahamon. So alam ni David na ang dami ng mga kawal na takot kay Goliath. Pero sabi niya, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Hukbo, ang Diyos ng mga hukbo na iyong, sabi niya do'y hinahamon. Alam niya na siya ay gagamitin ng Lord. Alam niya ang kapangyarihan ng Lord. Kaya siya ay nakaharap kay Goliath. Siya ay sabi nga doon siya ay kabataan pa lamang. Pero hinarap niya si Goliath. Hindi yung bato na nakaano do sa sling, kung hindi yung kapangyarihan dahil siya ay malapit sa Diyos.
Amen? Yung kapangyarihan ng pagiging malapit sa Diyos, nagtitiwala, nananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? At yun ang gusto natin ng Lord sa atin. Ang intimate encounter ni Lord, ni David sa Lord, ito yung nagpatunay na kahit siya'y maliit, kahit siya'y bata pa, natalo niya si Goliath. Tayo man, dahil tayo ay may relasyon at ito ang ating nasain na tayo'y maging malapit sa Lord, bakit ba sinasabing manalangin tayo? Tayo ay patuloy nating maranasan ang Lord sa pagbabasa ng Kanyang salita, sapagkat ang Kanyang mga salita ang patuloy na mangungusap sa atin. Doon mangungusap ang Lord. Siya yung magtuturo, siya yung magtutuwid kung mali yung alam natin, siya yung magbibigay sa atin ng instruction. Amen? Dahil sabi nga ang Bible, it is the book of instruction before leaving earth. Marami tayong nalalaman, naririnig, pero ang salita ng Diyos, it is the final authority na magbibigay sa atin ng peace. Amen? Na itong mga nagaganap, sabi ng Bible, ito ay nakaprophesy na. Ito'y sinabi na magaganap. May mga lindol, may mga digmaan. Sinabi na ng Lord, mga warnings. At ito'y Kanyang ipinapaunawang kailangan maging handa tayo. Anytime. We are in the last days. Nagaganap, nakikita natin ang kaganapan ng mga sinasabi niya sa Matthew 24, na ang lahat ng ito'y magaganap. Maging handa tayo. Hindi natin alam, sabi nga ng Mami Reb, paano kung ipahintulot ng Lord na maganap ang 7 taong kapighatian, narito pa tayo. Pero we have faith na ang Lord, alam niya, sabi niya, alam niya ang Kanya. So maging tunay, maging totoo ang relasyon natin sa Diyos. Dahil ang sinasabi pa rin niya, mananatiling tapat hanggang wakas maliligtas. Salamat sa Lord. Tayo pinatatatag, tayo pinapaunawa sa atin, maging tunay ang relasyon, maging tunay ang ating paglapit sa Lord upang makamtan natin ang authority na kaya nating labanan ang mga gawa ng kaaway, kaya nating ayawan ang mga bagay dito sa mundo na hindi gusto ng Lord. At ang gustuhin natin ay yung gusto niya. Upang tayo patuloy na mamuhay na may tagumpay. Amen? Ayan, sa intimacy. Sabi dito, may mga verses na kung saan ay sinasabi ni David kung gaano siya nagtitiwala sa iyo, sa Lord. Sabi niya sa Psalms 26:4, meron dyan. Yan. One thing I ask from the Lord is to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ganong ka-intimate, ganong kalapit si David sa Lord na sinabi niyang, ang gusto ko Lord ay manatili sa iyong tahanan sa lahat ng araw ng aking buhay. Wow! Ito yung gusto ng Lord, na yung gano'n tayo kalapit sa Lord, na ito yung sasabihin natin. Maging ang sa awit 63:1-8, sabi dito, my soul thirsts for you. Your love is better than life. Wow! Sabi doon ay kinauuhawan natin ang Lord. Kauuhawan natin ang Kanyang presensya dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mas matindi kaysa ating buhay. Yun yung sinabi ni David na gusto ng Lord mamutawi rin sa atin. Sa Psalms 51, 10-12, sabi doon, create in me a clean heart and do not take your Holy Spirit from me. Ito yung panahon na si David din nagkasala sa Lord. Pero siya ay humingi ng tawad at sinabi niyang, create in me a clean heart, O Lord. Take not thy Holy Spirit from me and restore unto me the joy of my salvation. Amen? Yun ang gusto ng Lord na ang intimacy na ma-create sa atin. Maging sa Psalms 23 na sinasabi ng ating mamira, dapat alam natin, ideklara natin ito, sabihin natin sa Lord, Lord, thank you, you are my great shepherd. And I shall never be in want. Ano man ang mangyayari sa paligid, sa mundo,
You are my great shepherd. Amen? So yun ang intimacy na gusto ng Lord. Number 3, example. Daniel, and it is the power in prayer. Sabi doon, Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na nilagdaanan ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses siyang ginawa ito sa maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Merong batas kasi merong mga taga-sulsol ang hari na ay mahal na hari, magawa po kayo ng estatwa at lahat ho ng mga tao'y doon lang sasamba. Ay kahit alam ni ni Daniel na nilagdaan na ng hari yung na lahat ay doon sa estatwang yon sasamba, pumunta pa rin siya doon sa kanyang tirahan, doon sa kanyang panalanginan. Sabi 3 beses, isang araw siyang nananalangin. At kahit nga bukas ang bintana, alam niyang nakikita siya gaya ng kanyang ginagawa. Kahit may batas na ang hari, lumuhod pa rin siya at lumapit sa Diyos. Amen? Pero kita natin, siya nga dahil doon sa kanyang ginawa, siya naitapon doon sa apoy. At hindi yung apo, hindi siya, ano sabi dito, siya ay nakaligtas. Diba? Ang sabi, akala ko isa lang yung ating, sila ay 4 pala, 4 sila na itinapon, pero ikangay may isa. Hindi. Dito sa ay itinapon si Daniel sa ng leon. Doon sa mga leon. Siya itinapon doon dahil siya ay sumuway. Diba? Yung dati niyang ginagawang pananalangin ay ginawa pa rin niya at dahil doon siya naitapon doon sa ng mga leon. Pero sabi dito, hindi yon ang nagligtas sa kanya. Dahil sabi nga nung hari, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? It is the relationship ni Daniel. It is the power of his prayer. Yung ginagawa niyang pananalangin, sabi niya, hindi siya nanalangin dahil may problema. Nagkaroon siya ng power dahil sabi nga doon, gaya na lagi niyang ginagawa. May power siya dahil siya laging nananalangin. Ang sabi nga, there is power in prayer. Kaya nga sinasabi ng Lord, pray without ceasing. Matuto tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, manalangin tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, hindi siya natutulog. Siya ay parating gising. Naririnig niya, nakakiling nga ang kanyang tenga kapag tayo nananalangin. Amen? At sabi nga niya, hindi ka patapos dahil ikay nanalangin. Hindi ka patapos dahil ikay lumapit sa akin, dahil ikay may relasyon. Dininig na kita, tinugon na kita. Ganon si Lord, ganon kapangyarihan ng panalangin. Kaya tinuturoan tayo na may kapangyarihan sa ating paglapit bilang mga anak. May kapangyarihan ang pananalangin. Walang mahirap sa Diyos, walang imposible. Kung sabi nga what the enemy meant for evil, He will turn it around. Amen. Because He is our God. He is faithful. He is powerful. And He has given us a power and authority in Jesus' name. Dahil may relasyon ka, dahil connected ka, dahil ikaw ay anak, may authority and power ka. Amen. Hallelujah. At yun dapat ang lagi nating ipagpasalamat. And example number 4, the disciples. Meron silang, sabi doon, meron silang evident relationship. Yung relasyon nila sa Lord, nakikita sa kanilang buhay. Hallelujah. Sabi dito, nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangan, ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral na batid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Wow! So, ibig sabihin, kahit ikaw ay ordinaryo lamang, dahil ikaw ay connected, dahil may relasyon kang tunay sa Lord, ikaw ay may power and authority, at gaya ng mga disciples, gaya ni na Pedro at Juan, na sila'y gumagawa ng mga miracle, sabi doon ay,
Abay, ang mga ari na may ordinaryo laang wala namang pinag-aralan, pero naraman nila na sila ay kasama ng Panginoong Hesus. Sabi nga, sabihin mo kung sino ang makikita kung sino ka dahil kung sino ang lagi mong kasama. Mapalad tayo. We are super blessed. We have the Holy Spirit of the Lord Jesus in us. Lagi nating kasama. And we have the power and authority. Amen. Meron tayong makakagawa tayo ng signs, wonders, and miracles through the Holy Spirit in us. Amen. Dahil lagi nating nanasain ang presensya ng Lord. Amen. Hallelujah. Dahil sabi nga doon ay namangha ang mga, sabi dito, ang mga Sanhedrin o yung mga nanungkulan, mga, sabi doon ay kataas-taas ang kapulungan. Bakit ang mga ito'y gumagawa ng himala? Maraming gumagaling, maraming lumalaya. Dahil nakita nila na sila'y mga kasama ng Panginoong Hesus. Kasama. So ibig sabihin, dapat lagi nating naisin na tayo ay dahil sa ating intimate relationship, nasain natin lagi ang presensya ng Lord. At dahil dyan, makikita yung power sa atin. Power because we are children of God. Amen? Ayan. Pero may warning. Sabi dito, may warning si Lord. So ayan, ang tunay na power nakikita. Dahil ikaw ay nag-i-spend ng time sa Lord, nananalangin, patuloy mong ninanasa, ang makapagbasa ng salita ng Diyos, nakikita sa iyo ang power ng Holy Spirit. Amen. Kung paano ka magsalita, kung paano ka gumawa, at kung paano ka mag-isip. Amen. Nakikita because you are children of God. And may warning na gustong maalaman natin. Sabi dito, walang relationship, walang authority. Meron din pong example sa Book of Acts, yung pong mga sa Acts 19:13-15, sabi po dito, may ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangasa nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas ng masamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. At sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. So ito po yung mga anak ni Esquiva na sabi doon ay nakita nila ni si Pedro at si Juan nagpapalayas sa mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Ginaya nila, sabi ni doon ay, sa pangalan ni Jesus, ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Alam niyo po ang sagot ng masamang espiritu? Kabilang sa mga gumagawa nito ay mga 7 anak na lalaki ni Esquiva, ang isa'y pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalot sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit sino kayo? Aba, ibig sabihin, pag wala kang relationship, wala kang authority. Ayan, ay kita mismo kita mismo ng demonyo na nanggagaya laang, walang tunay. Ay sabi, sino kayo? Kilala ko si Jesus. Oh, ikita nyo, kilala ng demonyo ang si Jesus. Sabi, kilala ko rin si Pablo, pero sino kayo? Kaya kailangan ang tamang relasyon, tunay na pananampalataya, tunay na submission sa Lord, tunay na surrendered life, upang tayo'y makalakad doon sa authority na ibinigay ng Panginoong Hesus, magpapalaya sa mga demonyo, mananalangin sa may sakit, ito'y gagaling. At sa ating pagpapalayas, dahil totoo ang ating relasyon sa Diyos, hindi tayo sasabihang, ay sino ka? Ay di ang ating isa, ako'y anak ng Diyos at ako'y may kapangyarihan. Amen? Hallelujah. Dahil without relationship, there is no authority. Walang authority. Paggaya-gaya lang. Kailangan tunay. So relationship produces power in prayer, in the Word of God, and in obedience. Ayan. Ang sabi dito, Jesus is our model. Sa Mark 1:35
Sabi dito, kinabukasan madaling araw, bumangon si Jesus at pumunta sa ilang upang manalangin. So dito po ipinapakita na maging ating Panginoong Jesus, siya ay nag-model sa atin. Gusto ng Lord, tularan natin ang Lord Jesus. Dahil, sabi nga doon, madaling araw, bumabangon ang Panginoong Jesus at pumupunta sa ilang upang manalangin. So, ang secret pa rin ay yung ating pananalangin. Amen? Pananalangin sa Diyos, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? Sabi doon ay, public power comes with private prayer. Sa ministry po ng Panginoong Jesus, nandun lagi yung makikita natin, yung signs, wonders, and miracles. Dahil nga sa kanyang ginagawa, madaling araw pa lang, pumupunta siya sa ilang na lugar upang siya'y manalangin. Katagpuin ng Ama. Sabi nga doon ay, tandaan po natin ang public power. Anumang authority, anumang power ang ibigay sa atin, kailangan ito'y napapatlakas, ito'y napapatatag kung tayo po ay may private prayer. So makapangyarihan ang panalangin. Sapagkat tayo ay humuhugot, tayo ay dumidepende sa ating Diyos na makapangyarihan. Amen? Hallelujah. Sabi dito, hindi kulang ang power ng Diyos, hindi kulang ang authority mo. Kung bakit walang nangyayari, kung ikay manalangin, kung walang nangyayari, o matagal ang iyong hinihintay, maaaring kulang ang connection mo. Amen? So, sabi dito ay, kumusta ka? Saan ka ba busy? Busy ka ba sa maraming bagay? Nakakalungkot nga ngayon ay, ngay sobrang busy na ng mga tao na mag-scroll sa ating phone. Napakarami ng inaagaw. Ang sabi dito, busy ka sa phone pero wala kang time sa Lord. Alam mo lahat ang trends pero hindi mo alam ang word niya. Hinihingi sa atin ng Lord ang oras. Magaganap, mangyayari, ang ating relasyon ay tatatag, magkakaroon tayo ng tunay na intimacy sa Lord kung tayo patuloy na lalapit sa Kanya sa panalangin. Kung patuloy nating nanaisin na ang Kanyang salita ay ating basahin, ating pagbulayan. Amen? So, lahat po tayo ay nagiging guilty. Minsan, kasi, ang sabi ko nga, pag ikaw ay nagising at ikay bumaba sa kama na hindi ka pa nakakapanalangin, malimit na ikay hindi na makakabalik upang ikay manalangin. Pero napakabiyaya ng Lord, binigyan tayo ng 24 hours. Anytime, any day, pwede tayong manalangin. Pero mas gusto niya yung isang time na nakaalat, isang time na para lang sa Lord, upang kasi masarap pagka bago pa yung sa bawat araw na ginising ka ni Lord, magpasalamat ka na. Lord, salamat. Ito'y bagong araw, new beginning from you. Dahil ako isa ng bagong lilalang, dahil ikaw na ang aking Panginoon, nanaisin ko na ikaw ang unahin ko. Amen? At dahil pag inuna mi si Lord, pangako naman niya, seek first His kingdom and His righteousness. Unahin mo si Lord sa lahat ng bagay. Manalangin ka na, magbasa ka na yung salita, and everything shall be added unto you. Amen? Lahat ng iyong plano, lahat ng iyong gagawin, pagtatagumpayin na Lord, dahil pinagtiwala mo sa Kanya, dahil lumapit ka sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sabi dito ay, conclusion na tayo. Sabi sa 2 Timothy 1:7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob. Amen? Kung hindi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Thank you, Lord. Hindi mo kami binigyan ng espiritong makatakot. Ano man nangyayari sa aming panahon ngayon,
patuloy pa rin kami magtitiwala sapagkat binigyan mo kami ng espiritu ng kapangyarihan. Kapangyarihan na Lord, hindi namin tinatanggap itong mga takot na ito. Ang presensya mo ang inianyayahan namin. Amen? Ang anxiety, ang worry, ang mga takot na yay, walang kapangyarihan sa amin sapagkat ikaw ang nagbibigay sa amin. Ang pag-ibig mo, ibinubuhos mo sa amin because of the Holy Spirit in us. Binigyan mo kami ng, yan sabi dito'y pag-asa na kami magtatagumpay dahil ikaw ang aming kasama. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po ba ay natuto? Hallelujah. So, wala pong bago. Okay. Sige po, tayo po ay lalapit sa Lord ngayong oras na ito. Hallelujah. Habang po tayo nakaupo, kausapin po natin si Lord. Sapagkat sa oras na ito, sa ating mga natutuhan, na meron tayong kapangyarihan, kung tayo'y may relasyon, kung tayo ay patuloy na hahanapin ang Lord sa bawat araw ng ating buhay, i-check po natin ang ating sarili kung kilala ba natin talaga ang Panginoong Hesus. Meron ba tayong totoong relasyon sa Kanya? Nung tanggapin ba natin siya at sabihin, iniimbitahan kita, Lord, bilang Panginoon at Hari ng aking buhay, tunay bang siya yung naghahari ngayon? O ikaw pa rin ang naghahari dahil ang kalooban mo pa rin ang nasusunod. Sa oras na ito, alam ng Lord kung ano ang laman ng puso mo. Pero dahil binigyan niya tayo ng mind of Christ, tayo magpapakumbaba at tayo'y aamin sa ating mga kasalanan. Kasalanan kung ikaw ay nagtiwala ng higit sa sarili mo, sa sarili mong alam, sa sarili mong lakas. Hingi natin ng tawad. Kung tayo nag-aalinlangan, na Lord, hindi naman ikaw tumutugon. Lord, hindi mo yata ako naririnig. Sa oras na ito gusto ng Lord na ihingi natin ng tawad ang ating mga pagkukulang, sa pagsunod sa Kanya, ang ating pagtitiwala higit sa ating sarili. Kung ang nasusunod pa ay ang ating mga gusto, higit sa gusto ni Lord. Kung nagkukulang tayo na gawin yung pinagagawa niya, humingi tayo ng tawad. Hallelujah. Aming Ama sa langit, salamat po dahil nakatingin ka sa aming puso. Dahil sa aming mga narinig ngayong umagang ito, tinuruan mo kami, Lord, na dapat tama, dapat tunay ang aming relationship sa iyo. Na tama, na dapat ikaw ang aming tunay na Panginoon, tunay na tagapagligtas, at tunay na naghahari sa aming buhay. Lord, kung kami nagkulang sa pagsunod, dahil nasusunod pa rin ang sarili, dahil ang nagsusunod ay ang gusto, kung hindi ka napaparangalan, Lord, sa aming mga buhay, patawad po sa pagkakasala na hindi kami tunay na connected dahil iba ang gusto naming connection. Lord, patawad. Salamat, O God. Salamat, Panginoong Hesus, dahil ang pag-ibig mo, Panginoon, ay laging bago at sariwa. Na sa aming paghingi ng tawad, O God, ikaw ay tapat at banal na pinapatawad kami sa aming mga karumihan. Salamat po, O Diyos,
At salamat, Holy Spirit, ikaw po ang patuloy naming inaanyayahan. At salamat sa bagong puso at bagong espiritu. Salamat sa iyong mga salita na aming natutuhan that we need the connection. Lord, we choose to be connected to you, the true vine, O God. For apart from you, we can do nothing. Salamat, O God, through the victory of the Lord Jesus Christ and through our faith, O God, genuine faith sa Kanya, dahil patuloy naming ina-acknowledge, O God, na siya lang ang Panginoon, sariling tagapagligtas. Siya lang ang kailangan namin. Siya ang pag-asa namin. At Lord, we will choose to be connected to you. At Lord, salamat dahil kami mga anak mo, dahil sa aming Panginoong Yesus na aming sariling Panginoon tagapagligtas, binigyan mo kami ng power and authority, O God, upang kami lumakad ng matagumpay, upang Lord, kung ano man ang sitwasyon, mananatili kaming nakatayo sa iyong mga pangako na Lord, ikaw ang nagbigay sa amin bilang mga anak, the power and authority to trample all the snakes and the scorpions, to trample all the works of the enemy. And Lord, because of the genuine faith na iniligay mo sa amin, yes, O God, binuksan mo ang magpapala, Panginoon, ng aming genuine relationship, genuine connection, and the power of God upang kami lumakad bilang mga anak mo. Dahil ang sabi mo, John 1:12, dahil kaming lahat ay tagtiwala sa iyo, sumimpalataya sa iyo, Lord, kami iyong mga anak, and we have the power and authority in Jesus' name. Lord, salamat, gaya ni na Moses, gaya ni David, O God, gaya ng mga apostol at gaya ni Daniel. Lord, salamat, kami matanagumpay, Panginoon, because the power of your word, O God, because of the power of prayer and because of the power of obedience. Salamat po, Diyos. Hayaan mo, Panginoon, patuloy, O God, ikaw na ang maparangalan at mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Lord, ang araw na ito ay ginawa mo upang, Lord, kami lumakad sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Dahil malinaw sa amin, O God, ang aming tamang relasyon, ang aming tamang connection sa iyo, Lord Jesus, who is the source of everything. And because of your power, Holy Spirit in us, gives us the power to live victoriously, O God, because we will live in obedience to you, O God, and we will live in humility. In Jesus' name. Hallelujah. Tayo po'y magsitayo at awitan natin ang Lord.
Hallelujah. Salamat po, Diyos, dahil kami yung mga anak, patuloy namin idideklara, O God, ang iyong mga pangako sa amin, O God. And because of the power of the name of Jesus, kaming lahat, Panginooy, kasama sa parada ng tagumpay because of the Holy Spirit at work in us. And we will continue to declare, O God, Ikaw ang aming Diyos. Ikaw lang, Panginoon, ang aming pag-asa. Sa iyo laming isinusurrender ang lahat. At dahil sa aming relasyon sa iyo, kaming iyong mga anak, patuloy na lalakad sa parada ng tagumpay, O God. And we'll continue to declare and decree, kami at ang buong pamilya ay lalakad sa parada ng tagumpay, mas masaya, mas malusog, laging nasa pag-iingat mo, at lagi kaming pasado sa pagsubok in Jesus' mighty name. Lord, salamat, dinideklara namin na kami at ang buong pamilya namin, Panginoon, hindi makakaranas ng kahirapan. Ikaw ang aming Diyos, the source of everything, who will supply. You are a great shepherd, and we shall never be in want. Ikaw din, Panginoon, hindi kami mananakawan because we are your highly favored children. Lord, ang pangako mo, ikaw ang great restoring God who will restore everything that the locusts have eaten. Ikaw, Panginoon, sa iyo kami, yes, sa iyo namin kami magtitiwala dahil nagtitiwala sa iyo hindi mabibigo. Salamat, O God, kami at ang buong pamilya, tuloy-tuloy ang aming tunay na relasyon, pag-ibig, pananampalataya at pagsunod sa iyo. Sapagat ito, Panginoon, ang susi ng kapangyarihan upang patuloy kami, Panginoon, na nakakonect sa iyo. Kami, Panginoon, patuloy na mananagumpay mo, O God, dahil kami mga anak mo na pinagtiwalaan mo ng power and authority upang, Lord, sa bawat pagtatagumpay, ikaw lang ang mapaparangalan, ang pangalan mo ang maiitaas, ang pangalan mo, Panginoon, ang makapangyarihan, nagbibigay sa amin ng tagumpay in Jesus' name. For there is power in the name of Jesus. There is healing. There is your provision. There is your protection. There is favor. There is blessing. There is victory in Jesus' name. Lord, lahat ng ito ay tinatanggap namin, pinasasalamatan, sealed by the blood of Jesus. In Jesus' name, amen and amen.